maganda yung bawat sinasabi ng Biblia. Hindi lang ito literal na mababasa natin. Mayroong ibang kahulugan pa. May mga ibig sabihin. Para siyang code. Parang nadidecode natin unti-unti habang binabasa at pinag-aaralan natin ng buong pagmamahal ang Biblia. Pero sabi nga, kung tayo'y isang panatiko, dapat nakikita natin ito sa gawa. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, Aalis ako at hahanapin niyo ako, at sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Hindi nga kayo makaparoon kung saan ako pupunta. kaya sinabi ng mga Hudyo, Bakit kaya niya sinabing kung saan ako pupunta, hindi kayo makaparoon? Magpapakamatay kaya siya? at sinabi ni Jesus sa kanila, Mula kayo sa ibaba, mula naman ako sa itaas. Kayo'y mula sa mundong ito. Hindi ako mula sa mundong ito. Kaya sinabi ko sa inyo na sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Mamamatay nga kayong taglay ang mga kasalanan nyo kung hindi kayo maniniwala na ako siya. at sinabi nila sa kanya, Sino ka ba? sinabi naman sa kanila ni Jesus, Sinabi ko na sa inyo noon pa, marami akong masasabi at mahuhukuman tungkol sa inyo. Totoo nga ang nagsugo sa akin at ang narinig ko mula sa kanya. Ito ang binibigkas ko sa mundo. hindi nila naintindihan na ang Ama ang tinutukoy niya at sinabi ni Jesus, Kapag inyong itinaas ang anak ng tao, matatalos nyo na ako siya at wala akong ginagawa sa ganang sarili kundi ayon sa iniaral sa akin ng Ama. Ito ang aking binibigkas. Kasama ko nga ang nagsugo sa akin at hindi niya ako binabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Nang sabihin ito ni Jesus, marami ang naniwala sa kanya. Isang mapagpalang araw nawa po ang suma ating lahat. Kung noong unang panahon, ang krus ay tinitingnan bilang isang kahihiyan. Dahil dito, ipinapako ang mga kriminal. Dito hinuhusgahan ng kamatayan ang mga nagkasala na dapat nang bitayin, yung mga matitindi ang kasalanan. Subalit mula nung si Kristo ang ipinako dito, binaliktad niya ito, bagkus ito ay tinitingala bilang isang pag-asa, bilang isang pag-ibig, larawan ng pagmamahal ng Diyos sa tao, sa katubusan ng tao sa sanlibutan. Mga kapatid, kung ating titingnang mabuti ang mga Pariseo at si Jesus noong mga panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo, sino ka nga ba talaga? Dito ipinahayag na ng ating Panginoon na siya ay mula pa noong una. Sinabi ng ating Panginoon, ako ay ako na nga. Kung nagiging mapag-obserba lamang itong mga Pariseo na ito, mapapansin nila na ito rin ang sinabi ng Diyos Ama doon sa burning bush nung sinabi niya kay Moises na sinabing ako ay si ako na nga, ay Diyos Ama yun. So, itong si Jesus mismo ang nagsasalita. Ito ang Diyos na nagkatawang tao, kaya niya sinabing ako ay si ako na nga. Mga kapatid, maraming bakit. Bakit hindi nila naunawaan noong panahon na yon? Sa panahon noon at sa panahon ngayon bilang Katoliko, maitatanong natin na bakit hindi naunawaan ng mga Pariseo at mga Eskriba ang sinasabi ng ating Panginoon na ako ay si ako na nga, na siya yung pasimula, siya yung noon pa, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Hindi na tayo magtataka ang kasagutan hanggang ngayon. Maraming mga sekta ang hindi naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Talagang ando na yun, nakaugat na yun. Kasi yun yung itinanim ng kanilang pride. Yun yung kanilang itinanim ng kanilang pride na hindi matanggap ang katotohanan dahil kinilala nila si Jesus na anak ng isang karpentero. Kaya automatic si Jesus ay karpentero. Noong araw, kapag ang tatay mo ay mangingisda, automatic ikaw ay mangingisda. Kapag ikaw ang tatay mo ay pari, automatic ang magiging anak ay pari. Kasi nag-aasawa noon ang mga pari. Kapag ikaw ay karpentero, automatic ang anak ay karpentero. Kaya si Jesus, isa siyang karpentero. Kaya hindi matanggal sa isip ng mga tao noon
ng mga eskriba at pariseyo na si Jesus ay tao lang na nagpapahayag na siya ay anak ng Diyos, siya at ang Ama ay iisa. Kaya yun ang nag-lead sa kanya para siya bitayin sa krus. At sabi nga ng ating Panginoon, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko hanggat hindi ninyo ako kinikilala na ako ay si ako nga. Mga kapatid, hanggang ngayon, marami ang mga sekta, marami, iba-ibang sekta yan, na hindi kumikilalang Diyos si Kristo. Maging mapanuri, maganda yung bawat sinasabi ng Biblia. Hindi lang ito literal na mababasa natin, mayroong ibang kahulugan pa. May mga ibig sabihin, para siyang code, parang nadidecode natin unti-unti habang binabasa at pinag-aaralan natin ng buong pagmamahal ang Biblia. Pero sabi nga, kung tayo'y isang panatiko, dapat nakikita natin ito sa gawa. Tumutulong tayo sa ating kapwa. Ipakita natin na ang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, ay may pagdamay sa kapwa. Mga kapatid, life is beautiful. Tingalain natin si Kristo. Balang araw magkikita-kita tayo sa huli, doon sa kanyang pinaroroonan. Dahil kinikilala natin siya at nirerespeto bilang Diyos. Amen. Kay Jesus, manawagan, kay Jesus, lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kailingan, anumang dalangin, kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin. Kapag ang langit ay maula at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy maninimdim. At ang iyong mga katanungan, ang sagot na'y di alam. Ang iyong pag-asa ay tuloy na mawawalan. Kay Jesus, manawagan, kay Jesus, lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kailingan, anumang dalangin, kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin. Dakilang mga propeta nung unang panahon, sa hirapan ginawa, sa Diyos nagtitiwala. Kaya ang dapat sa atin, tayo ay magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos na guminawa. Kay Jesus, manawagan, kay Jesus, lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kailingan, anumang dalangin, kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin.